Sa graduation video na ito noong June 20, kung meron man daw graduate na labis-labis ang kasiyahan, Andriana Joy F. Nepasina. iyan na raw marahil si Andriana mula sa kursong Legal Management. Nakapagtapos lang naman kasi siya sa isa sa pinaka-prestigyosong universidad dito sa Pilipinas. Kahit na ang tanging pinagkukunan ng pera ng kanilang pamilya e paglalako ng cotton candy, ang matamis nilang tagumpay, ating tunghayan. Nagsimula raw ang lahat sa isang paaralan kung saan nagkatrabaho at magkaibigan ang mga magulang ni Andriana. Sina Amorlito, isang janitor, at Diana, isa namang school staff. Dahil naging maselan ang pagbubuntis ni Diana, kinailangan niyang tumigil sa pagtatrabaho. Bidres po, mula isang buwan po lang po siya pinagbuntis, kaya pinatigil na po siya sa trabaho. Kaya si Tatay Amorlito nagdoble kayod. Pagkatapos ng trabaho sa school, sumasideline siya sa pagtitinda ng cotton candy. Nang dumating sa buhay nila si Andriana, wala na raw silang ibang pinangarap kundi ang mapagtapos ito ng pag-aaral. Hindi po siya matulad na hindi po namin siya nabigyan ng magandang buhay. Hindi po magaya sa kanya. Mahirap po. Laking pasasalamat naman daw ni Amorlito sa natanggap niyang benepisyo mula sa pinagtatrabaho ang private school. Pwede pong pag-aralin yung anak. Libre naman po ng tuition fee. Ang babayaran lang po, miscellaneous fee at saka books po at saka salary deduction pa po. Batang candy, 10 piso lang. Bata pa lang daw si Andriana, mulat na siya sa kaibahan ng estado niya at ng kanyang mga kamag-aral. Habang ang mga kaklase niya hatid sundo ng school service, si Andriana nasa kariton ng cotton candy ng ama. Dahil walang laptop, ang mga homework niya sa computer shop din daw niya ginagawa. Pumunta po kami sa computer shop sa may palengke pa po para lang po makagawa ko ng mga reports ko. Payak man daw ang pamumuhay nila, hindi kailanman ikinahiya ni Andriana ang trabaho ng ama. Laking pasasalamat ko po kasi kung hindi rin po dahil sa pagtitinda niya, pagbubuhas ng oras niya para sa pagtitinda, wala rin naman po ako kung nasan ako ngayon. Ito rin ang naging motibasyon niya para mangarap. Nang makagraduate ng high school, ang naging dream school niya, Ateneo de Manila University. Grade 6, naging fan po talaga ako ni Alyssa Valdez. Parang dun po nagsimula yung pangarap ko na gusto ko mag-aral sa eskwelahan na yun. Ang kaso, suntok sa buwan daw ang pangarap na ito. Parang hindi po kaya na paralin dahil isa po akong janitor at saka yun, isa po akong nagtitinda lang. Parang hindi po sumagi sa isip ko na maparal po siya sa malaking school. Unang reaction nila na masasayang lang yung 650 namin kasi kahit naman po makapasa ako doon, wala naman po silang kakayahan na paaralin ako doon. Pero desidido raw si Andriana at nangakong mag-a-apply ng scholarship kung sakaling makapasa siya rito. Dahil sa nakitang kagustuhan ng anak, nagdesisyon si Amorlito na magtinda ng maraming cotton candy para sa 650 pesos na entrance exam fee. Matamis naman daw ang naging balik nito sa kanila dahil si Andriana hindi lang nakapasa sa kursong legal management, nakakuha pa ng scholarship. Meron rin po kaming food, transportation, and internet allowance na natatanggap po namin kalagitnaan na po ng SEM. Nagtodo kayod pa si Amorlito sa pagtitinda para ang iba pang gastusin ng anak sa kolehiyo kanyang mapunan. Araw-araw po, umaga po, nagtitinda. So, ganun lang ganun. Umaga, tinda. Pagising po, tinda po ulit. Para karaos po at mapagtustos po yung pag-aaral niya. Nakapasok man sa kanyang dream school, hindi raw biro ang naging adjustment ni Andriana sa universidad. Noong una po, sobra po akong na-culture shock. Hindi ko po alam if belong po talaga ako doon. Pero focus lang sa goal at pangako niya sa sarili, magpapakatotoo siya sa harap ng mga kaklase. Every time po nayayayain po nila ako kumain with them, sinatanggihan ko po sila para lang po makasama ako. Sinasalo po nila ako na sila na lang po muna magbayad. Ika nga, walang imposible sa taong may pangarap. At makalipas ang ilang taon, narating din ni Andriana ang tuktok ng kanyang pangarap. Andriana Joy F. Nepasina.
Dito, sa taas ng stage, kung saan niya tatanggapin ang inaasam na diploma. Sobrang proud po ma'am, wala po akong makasabi sa kanya. Sobrang laking bagay po ng pagtitinda ni Papa ng cotton candy sa buhay ko. Sabi ko nga po sa post ko na bawat supot ng cotton candy, yun ang naging rason kung bakit nakuha ko yung diploma ko ngayon. Pero hindi lang daw si Andriana ang nakagraduate. Pa, dahil napag-graduate mo na ako, graduate ka na rin sa pagpapaaral sa akin. Thank you pa. Maraming salamat po. Marami pa akong pangarap na gustong matupad nating sabay-sabay at sana balang araw hindi ka na makapagtinda at mag-relax ka na lang sa buhay. Thank you pa. Para sa kahit sinong magulang, ang makitang makapagtapos ang anak, Andriana Joy F. Nepasina. ang siyang pinakamatamis na tagumpay na pwedeng maipagmalaki habang buhay. Eto na ang good news na hatid namin ngayong Sabado. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Kanto Pares na ito sa Cavite, ini-level up pa with baka at lechon bagnet. Suki ako rito, masarap ang pares nila rito eh. OFW na factory worker na ipasyal ang mga magulang sa Taiwan. Kami nga ipagarop nga makapan kami di Taiwan. Tungtuwa sila yung parang mga bata. Kuha sa CCTV, isang batang estudyante nag-iiyak nang maiwan sa bus ang kanyang bag. Kapag inabutan ng ulan sa lansangan, sabaw ang masarap na pampainit ng tiyan, lalo na kung ang mga ito level up pa sa laman. Ngayong panay ang buhos ng ulan. Ang hahanapin natin, ang swak sa sikmura na magpapainit sa inyong malamig na mundo, tiyan. Walang iba kundi ang umuusok sa init na sabaw. Kaway-kaway sa mga mahilig sa mami. Ang mamik sa pwestong ito sa Pasay, Chinese resto style. Yung kasama ng wonton natin. Egg Wonton. noodles, repolyo, long wonton, brisket. Overload na mami with beef brisket, wonton and dumplings for only 120 pesos. Yan ang pakulo ng may-ari nitong si Jonathan, na dati raw chef sa Japanese and Chinese resto. Kung likas na ma-eksperimento ang inyong panlasa, itong aming nadiskubre sa boundary ng Kawit at Noveleta, Cavite, swak din sa inyo. Ang kanilang paandar, itong classic Kanto Pares na ipinartner sa Pinoy paborito at putok-batok na lechon at bagnet. Suki ako rito, masarap ang pares nila rito eh. Basta sa boundary ng Noveleta, masarap ang pares. Pasintabi po sa mga single dyan ha, dahil kung hindi nyo pa nahahanap ang inyong forever, ang combo raw ng pares at lechon and bagnet na nagkakahalaga ng 85 pesos, forever favorite daw ng kanilang mga parokyano. Parang ano siya, nostalgic na lasa. Kasi may ganun, may kalasa siya ng bata ako, parang ganun. First time mo na lang siya natikman. Naulit lang ulit. Ang sarap. Ang hari sa kusina nila, si King, na dating nagtrabaho sa Bahrain bilang isang chef. At nagdesisyong magnegosyo na lang sa Pilipinas noong 2021. Sinimulan ko siya nung umuwi ako galing abroad. Nag-isip ako ng negosyo na para hindi na ako mag-abroad ulit. Paresan daw ang napagdesisyonan niyang itinda dahil kilala na ito ng ating panlasa. Pero para maiba, ang naisip niyang twist, lagyan ito ng lechon horno o yung lechon na iniluto sa pugon o oven at crispy fried bagnet.
Ang negosyo niyang parisan food cart, mainit na tinanggap at kinagat ng madla. Wala tayong dinagay na patis o kaya toyo. At tulad ng paninda niyang pares, nakahanap din daw si King ng perfect katandem niya sa pagnenegosyo, si Yuri. Dahil matagal na raw magkaibigan ng dalawa, nang magtayo ng negosyo si King, ang kanyang kinuhang sidekick, si Yuri. Pumayag ako agad. Hindi ko siya para hindian. Sobrang bait ni Kuya King, iba siya sa lahat. Hindi siya yung anong tao, madali siya lapitan. Umaga pa lang, abala na sa pagluluto ng pares at lechon bagnet si King. Sa isang araw, nakakaano kami ng siguro sa baboy, nasa 30 kilos at sa baka, nasa 20 kilos. Saka ang bigas namin, nasa halos isang sako o mahigit pa. Pagdating naman sa tanghali, tumutulong na si Yuri sa paghahanda ng kanilang mga paninda. Tinutulungan ko sila mag-prepare ng mga gamit, ilalagay namin sa cart. Pagkatapos namin ilagay sa cart ng lahat ng kailangan namin, lalabas na kami papunta rito sa pwesto. Pagpatak ng 2:00 ng hapon, ang mga parokyano sugod na sa parisan sa kalsada. Nakita ko po talaga to sa Facebook. Ang sarap niya po talaga. Alam mo, may lasa siyang umami. Tapos hanggang sa nakasanayan ko na po, binabalik-balikan ko siya. Tapos pag may mga kaibigan ako na dumadayo, pinapapunta ko rin dito. Yung nag-uulan talagang perfect yung pares nila kasi syempre mainit, then parang comfort food siya. Ang kanilang pares with lechon specialty. Good news ang hatid sa buhay ng magkaibigang King at Yuri. Malaking tulong talaga yung parisa namin sa pang-araw-araw naming buhay, lalo na sa pamilya ko, sa mga anak ko. Mga needs ko, bayarin, diyan ko lang po lahat nakukuha yun. Nakakasurvive naman sa awa ng Diyos. At kung gaano raw katibay ang tambalang pares at lechon bagnet nila, ganun din daw ang samahan nila. Alam mo, sa totoo lang, hindi lang kami basta trabaho rito eh. Kaming magkakasama rito, isang pamilya na kami. Hindi na kami magkakaiba. Tulad ng mga pagkain, mas sumasarap kapag may kakombo. May mga bagay rin sa mundo na mas gumagaan kapag may kasangga. Sa buhay man o sa negosyo. Pangarap ng isang OFW na madala sa Taiwan ang mga magulang, natupad. Sa saya nila, napat-TikTok pa nga. Kanya-kanyang entry ang mga netizen para ibida ang trending video na ito. Kung saan makikita ang labis na tuwa at excitement ng mga magulang na ngayon pa lamang natupad ang pangarap na makabiyahe sa ibang bansa. So, dumating na yung food natin, guys. Isa na riyan ang video ni Novelyn mula Lasam, Cagayan Valley, kung saan nakikisabay sa trend ang kanyang 66 at 69-year-old na ama at ina makibiyahe sa kwento ng kanilang tagumpay. Simple lang ang kinalakihang buhay ni Novelyn. Pagsasaka sa lupang minana ang pangunahing kabuhayan ng kanyang mga magulang. Pero kinailangan daw nila itong isangla. Kahit marami kang ani, medyo mababa pa rin yung mapagbebentahan mo. Kaya ginawa daw ng inay at saka itay, sinanla nila yung lupa namin para may pampaaral yung ate ko. Para makatulong sa mga magulang, nagdesisyon si Novelyn na magtrabaho sa edad na 16. Nagtrabaho ko as katulong, sales lady, nag-call center din ako ng siguro mga 3 months. Yung ipon ko, yun yung pinang-start ko na mag-aaral ko. Tapos hanggang sa graduate ako, mahirap pero kinaya naman. Marunong siyang dumiskarte. Nagluluto siya ng pastillas, turon. Yun para dagdag allowance niya, sir. Ang pag-abroad, wala naman daw noon sa plano niya. Friend ko kasi, gusto niya mag-abroad. Tapos nakipasa-pasa din ako. Hanggang sa ako yung tinawagan. Si Novelyn, sinunggaban ang oportunidad. Pero ang pangingibang bansa, inilihim niya raw sa kanyang pamilya. Dimi pa na panintultulodin at dimi mga among agabrodan. Sinabi ko sa kanila, kaso pabiro, ayoko kasi nang iniiyakan ako. So tumawag na ako na nandito na ako sa Taiwan. Sumugal si Novelyn sa Taiwan bilang factory worker. Dito niya rin naramdaman ang hirap ng mawalay sa mga mahal sa buhay.
Pag OFW ka, mag-isa ka, gagawin mo lahat. Kahit may sakit ka, kailangan mo pa rin pumasok. Minsan, pag na-homesick ka, iyak mo na lang talaga. Parang, tama pa ba itong ginagawa ko? Yung ganun. Pero iisipin mo lang na para to sa family ko, parang biglang lumalakas ka, ganun. Labis naman ang pagpapasalamat nila para sa mga sakripisyo ni Novelyn. Pra manipod kanyaming agasawa, aging gana kunda kita kakabsat na, aging gana kakaanakan na, notik in short hanga na imut. Sa kanyang pagsisikap ng 7 taon, unti-unting natupad ni Novelyn ang kanyang mga pangarap para sa pamilya. Ang sakahan na kanilang naisanla noon, sama-sama na nila pinagyayabong ngayon. Pati na nga raw mga pamangkin, sinusuportahan din niya. Madami pong naitulong sa akin si tita, especially sa pag-aaral ko po, hanggang nakagraduate ako. Kasla iso na po iti, si Marano nga nagbalin nga namin. Yaman na ti adwading. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi makakapag-aral yung mga pamangkin mo. Pero ang isa raw talaga sa pangarap niya, bukod sa may ahon sa hirap ang pamilya, ang madala niya sila sa Taiwan. Ano lang yun, joke lang yun dati. Ngayon, sabi ko, bakit hindi ko totohanin? 3 buwan na nga raw na tinipid ni Novelyn ang sarili para makaipon ng pera para sa dream travel nila. Bumili na ako ng ticket nila, ayaw pa rin nilang maniwala. Tapos sabi ko, flight nyo na sa ganito, ganyan. Tapos sabi nila, makakaranas na din daw silang mag-aeroplano. Ingat kayo! Wow. Wow. Okay, kumkunan nila kay gayang teglogan teroplano. Worth it naman daw nang makalipad na sila sa Taiwan. Dumating na yung food natin, guys. Mula sa restaurant hanggang sa iba't ibang pasyalan sa big city, todo enjoy at todo po sina Tatay Romulo at Nanay Rose Melinda. Anong tinda nyo? Ami nga ipagarop nga makapan kami di Taiwan. Tungtuwa sila, yung parang mga bata. Tungtuwa ako kasi kaya ko rin pala. Kala ko kasi hanggang pangarap lang siya. Siguro ganito din yung feelings nila kapag nabibigay nila yung gusto namin nung mga bata pa kami. At hindi lang dyan nagtatapos ang project ni Novelyn ha, dahil ang sunod naman niyang goal, ginagawa ko ngayon is ipinapatayo ko yung bahay na titirahan nila para maging komportable naman sila sa buhay kahit papaano. lahat daw ng ito, sukli niya sa pagmamahal at sakripisyo na ipinamana sa kanya ng kanyang pamilya. Thank you pa rin sa lahat. Alam kong hindi ko masyadong laging sinasabi, pero lagi ko yung naiisip kasi kailangan lagi kayong malakas kasi wala pa akong baby. Alagaan niyo pa yung magiging anak ko. So dapat mahaba pa yung buhay niyo, ganyan. Tutuparin namin lahat yung mga sinasabi mo kasi mahal na mahal ka namin na. Sana haba pa ang buhay nating lahat. Ano ba yan? Iyak talaga ako. Ang pagsasamahan ng pamilya, minsan pinagtitibay ng distansya. At gaano man kalayo o katagal ang iyong paglalakbay, palagi lang silang nandyan. Hindi magsasawang maghintay at magmahal. I love you. Very much. Isang batang estudyante nag-iiyak sa isang tindahan nang maiwan ang bag sa bus. Mabuti na lang to the rescue ang isang lalaki. Pasok ka na naman! Ang mga bata excited sa panibagong school year! Pero sa video na ito, nakuha sa Baguio City noong unang araw ng klase, makikita ang 10 taong gulang na batang si Irene na balisa at umiiyak. Pauwi na raw sana siya mula sa eskwela nang mapagtanto niya na ang kanyang school bag ay naiwan sa loob ng sinakyang minibus. Maya-maya pa, makikita ang isang lalaki na nagmamadaling umalis.
Siya ang 28 anyos na lalaki sa video na may-ari ng milk tea shop, si Wilson. Narinig daw niya ang malakas na iyak ng bata. Wala naman po talaga pumasok sa isip ko nun kasi naglalaro po ako ng mobile games. Bigla na lang may umiiyak na bata. Si Wilson, hindi na nagdalawang isip pa. Tumayo na ako kagad, kinuha ko na kagad yung susi ko. Wala akong idea kung anong plate number nung jeep. Basta ang ginawa ko na lang, sinundan ko yung ruta ng mga jeep dito. And then yung unang makita kong jeep, yun yung paparahin ko. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Wilson, bit-bit na ang bag ng bata. First day of school mo, nakalimutan mo yung bag mo. Ganda-ganda pa naman, violet. Laking pasasalamat naman ng lola ni Irene na si Ana sa pagtulong ni Wilson sa kanyang apo. Mabutit may magandang puso na tumulong sa kanya, na nakialam sa bag niya na nagbalik. Ang payo ko lang sa'yo, palagi mong isuot yung bag mo. Kung ano yun na hingi mong tulong, pag may humingi rin ng tulong sa'yo, huwag mong ipagkakait yung tulong na ibibigay mo sa kanila. Paano kung ikaw ang makasaksi sa eksenang ito? Ano ang magiging reaksyon mo? Yan ang aalamin natin ngayong Sabado sa isang social experiment. Yung gamit ko po kasi naiwan ko po dun sa sa Egypt po, kulay blue po siya. Ang kasabot nating si Roanne, magkukunwaring naiwan ang kanyang bag sa nasakyang bus sa Marikina. Nagsimula ng umeksena sa kainan ng ating kasabwat. Ate, saan po ito banda? Ito po, itong lugar po na to. Marikina ba kayo? Hindi yung gamit ko po kasi nandun po sa sa Ibas po. Naiwan mo sa Ibas? Opo. Ang mag-asawang ito sa gilid, sumingit na sa usapan. Ano po? Saan ka banda binaba dyan? Maya-maya pa. Alam mo yung number mo? Opo. Tawagan mo. Ang lalaking ito tumayo na at inabot ang kanyang cellphone kay Roanne. Bago pa saan mapunta ang usapan, i-reveal na yan. Hello po! Gandang araw po. Sir, pa-interview namin kayo nila. Naawa ko sa kanya, syempre, yung gamit niya, paano siya makakauwi, yung pamasahe niya, nandun siguro, yung pera niya. Maraming salamat sa iyo, kuya, ha? Dito kaya sa park na ito, epekto kaya ang ating eksperimento? Ate, excuse me po. Nung una, hindi pinapansin ng mga tao si Roanne. Ano po kasi, saan po ito banda, ate? MH. Marikina Heights. Pero ang dalawang ito, Hindi, nakalimutan ko po yung gamit ko pagbaba ko po. Sa ano pa po, San Mateo. ang lalaking ito sa kabilang mesa, nagtanong na. Ano pangalan ng high school mo? Dun po sa San Mateo po. Saan banda sa San Mateo? Taga San Mateo ako eh. Saan ka nakatira? Ano bang, alam mo number ng mama? Opo. O yun. Pero wala po ako kasama po eh. Ang lalaki, bigla na lang inabot ang kanyang cellphone. Anong number ng mama mo? Ako po maglalagay. Wala po akong kasama pa uwi eh. Maya-maya pa, umalis na siya. Pagbalik ng lalaki, dala-dala na niya ang kanyang motor. Wala po kayong dapat habulin ha, dahil social experiment lang, kuya. Magandang araw po. Sir, taga-good news po kami. Year 7 po. Gumagawa po kami ng social experiment. Ayun, sir. Apo, sir. Social experiment lang
Natutuwa kasi ako eh. Actually, tinatanong ko siya kung saan school siya galing. Bala ko samahan din para iatid doon. Saludo po kami sa inyo. Salamat sa kabutihang loob nyo. Kapag nakaranas din na may naiwang gamit sa pampublikong sasakyan, agad makipag-ugnayan sa operator o pamunuan ng nasabing sasakyan o terminal. Maaari ring magtungo sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya para magsagawa ng kaukulang report o tumawag sa emergency hotline 911. Sabi nila, may mga araw na hindi umaayon sa atin ang tadhana. Nakadidismaya para sa ilan, pero kung minsan, sa mga negatibong sitwasyon din na tulad nito, nakikilala natin ang mukha ng kabutihan. Naway naambunan po kayo ng good vibes ng aming mga kwento. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales at tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.